Ang tatay ko ay isang antingero, pero ang nanay ko, isang aswang. Story time. Ako si Ellie. Lahat ng tao sa probinsya namin, kilala ang tatay ko. Siya si Mang Tasyo, ang pinakamagaling na antingero at albularyo sa bayan ng San Isidro. May hawak siyang mutya ng kidlat at kabal sa katawan. Hindi siya tinatablan ng patalim at hindi rin kinakapitan ng kahit anong sumpa. Siya ang takbuhan naman na engkanto at inaatake ng aswang o maligno sa amin. Pero ang hindi alam ng lahat, ang asawa niya, ang tahimik at mapagmahal kong nanay na si Clara, ay isang aswang. Bata pa lang ako nang malaman ko ang totoo. Isang gabi kasi ng kabilugan ng buwan, nakita ko si nanay sa likod bahay. Nakaluhod siya sa lupa, umuungol sa sakit, habang ang mga mata niya ay naging kulay pula. Pilit niyang pinipigilan ng sarili niya na mag-anyong halimaw. Sisigaw na sana ako nito pero biglang tinakpan ni tatay ang bibig ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ellie, huwag ka matakot. Hindi ka sasaktan ng nanay mo. Nilalabanan niya lang ang sumpa. Dahil mahal na mahal niya tayo. Araw-araw pinapakain ni tatay si nanay ng mga halamang gamot at inuusalan niya to ng mga orasyon para pakalmahin ang uhaw niya sa dugo. Ginamit ni tatay ang mismong anting-anting niya, hindi para patayin ng aswang, kundi para ikulong ang halimaw sa loob ng katawan ng asawa niya. Ganito sila nagmahalan, isang tagapagtanggol ng bayan at isang halimaw na pinipilit maging tao para sa pamilya. Pero dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng matinding tagutom at sakit sa bayan namin. Ang amoy ng kamatayan ay nakapaligid kahit saan. Kaya dahil dito, unti-unting nawalan ng bisa ang orasyon ni tatay. Ang amoy ng dugot at ay ng mga may sakit ay masyadong matapang para kay Nanay Clara. Kaya isang madaling araw, nagising ako sa ingay sa sala. Nakita ko si nanay, ibang-iba na siya. Ang buhok niya ay gusot-gusot. Ang mga kuko niya ay mahahaba at matutulis na. At nakatingin siya sa akin na parang isang hayop na gutom. Hanggang lumusob siya palapit sa akin. Pero humarang si tatay. Ginamit niya ang orasyon na tagimat niya. Sa ngalan ng liwanag, Clara, gumising ka! Tumalsik si nanay at dumaing sa sakit dahil sa paso ng orasyon ni tatay. Nakita ko ang pagtulo ng luha ng mga pulang mata ni nanay at sa isang iglap na naig ang pagiging ina niya kaysa sa pagiging aswang. Gumapang siya palapit kay tatay. Lumuluhod siya sa harap nito. Tasyo, maawa ka. Hindi ko na kaya. Kinahain na ng sumpa ang pagkatao ko. Parang awa mo na. Bago ko pa masaktan ng anak natin, tapusin mo na to. Patayin mo na ako, Tasyo. Mahal na mahal ko kayo. Nakita ko kung paano nanginig ang mga balikat na magiting kong tatay. Ang lalaking hindi kailanman umurong sa kahit anong maligno o halimaw. Ngayon ay lumuluha sa harap ng asawa niyang aswang. Nilapitan niya si nanay at niyakap to na mahigpit kahit pa nasusugatan siya ng matutulis na kuko nito. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako. Pangako, iingatan ko ang anak natin. Hindi ginamit ni tatay ang anting-anting niya para iligtas si nanay. Ginamit niya ang isang malakas na punyal para palayain siya sa sumpa. Nagulat na lang ako nang unti-unting umusok at naging abo ang katawan ni nanay. Pagkatapos ng gabing to, hindi na muling nanggamot si tatay at hindi na siya muling nag-asawa pa. Hanggang sa tumanda na lang siya, bitbit ang lungkot na siya mismo ang kumitil sa buhay ng kaisa-isang babaeng minahal niya.